So ayan, kung nakita nyo naman, sobrang dumi agad kahit kaka-motor wash pa lang natin. Pero dito sa video na ito, tuturo ko lang sa inyo or share ko sa inyo yung mga ilang punas tips na alam ko kung saan nakadepende sa mga dumi na nakakapit sa motor yung paraan ng pagpupunas na gagawin natin. So lahat ng yan pagkatapos ng intro. So sa video nito itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung nangyari po, nagkakos po ng inano nyo po yan, is bubuka. So lahat naman siguro na experience yung ganitong senaryo na nagkakaroon ng alikabok or dumi yung ating motor or yung ating fairings. Tapos ang nakakainis na part pa is kaka-motor wash lang natin or isang biyahe lang natin after mag-motor wash, marumi na agad yung mga fairings ng motor natin. So kaya naman kung minsan ayaw na natin ulit i-motor wash yung motor natin at gusto na lang natin tong punasan para kahit papano mabilis na lang yung paglilinis ng ating mga motor. Pero alam nyo ba na may iba't ibang klaseng punas na dapat tayong gawin depende sa dumi or alikabok na nakakapit sa mga fairings ng ating motor. So sa paraan kasing ito, maiiwasan nating masira, magasgasan at mape-preserve natin yung magandang itsura ng ating mga fairings. So ito yung level 1 ng dumi natin. Ito yung mga granulated na mga alikabok. So ano nga ba yung granulated? Ibig sabihin po nun, medyo malalaking particles pa po siya ng mga alikabok or mga hibla, mga kung ano-ano mang mga bagay na yon. So para malaman po natin na granulated lang yung dumi ng ating motor, igasgas po natin yung ating daliri sa fairings at kung makikita natin, wala po tayong makikitang marka. Ibig sabihin po nun, hindi alikabok yung nakakapit, kundi mga granulated lang na mga particles katulad ng mga to. So kapag ganong klaseng dumi pa lang yung nakakapit sa inyong mga fairings, pwede nyong gawin yung pagpag-technique pa lang. Sa ganitong paraan, hindi po masisiraan yung fairings at magaan pong matatanggal yung mga granulated na alikabok na yon. So ganito lang po yung proseso niya, guys. Marahan lang at hindi sobrang tigas. Take note lang po na mas okay na microfiber towel po yung ipagpagpag pa rin ninyo dahil hindi po ito nang iiwan ng hibla pagkatapos po nating pagpagan ang ating motor. So basically ganun lang yung gagawin natin sa lahat ng part na granulated lang or hindi alikabok yung nakakapit. So ayan, kagaya niyan. Hindi naman sobrang dumi at hindi naman siya alikabok. Yun po yung level 1 natin, granulated na alikabok. Ang solusyon, pagpag lang. So ito na po yung level 2 natin. Ito naman yung pinaka-common, guys, alikabok. So malalaman natin na alikabok yan kapag hinawakan natin yung fairings or ginasgas natin yung daliri natin at nagiiwan ng marka. So yan, kung makikita nyo. Yan po yung alikabok. Super tiny po sila na particles kaya naman halos kalat sila sa buong fairings, nababalot sila ng alikabok. So yung solusyon po natin dito sa mga alikabok or level 2 na dumi ay hindi po katulad dito sa granulated kung saan makukuha po sa pagpag at malinis na po yung ating fairings. So ayan, kung may mapapansin nyo, magkaiba po sila ng state dito granulated. Ito po kasi binuhusan ko po siya talaga ng alikabok para makita nyo po yung difference ng dalawa. So ito, nalinis ko agad siya, guys. Yun yung totoo niyang dumi. Ito, binuhusan ko kasi. So dito, hindi rin po uubra yung tuyong basahan. Tapos pupunasan natin, guys. Ubra siya, kaso may epekto sa ating fairings. Kasi yung mga alikabok na yan, minsan may kasamang mga medium size at saka merong malaking size na mga particles. So iba-iba din. So kahit small particles lang yan, makakagasgas pa din yan. Magkakaroon ng mga hair-like scratches sa ating fairings. Lalo na, guys, kahit isang medium size lang yung madali natin, tapos pinunas natin dyan, isang gasgas na yun na diretso. Dadalhin ng basahan yung granules na yun pababa kung saan mo siya hinagod. Yun ay magkukos ng mga gasgas, guys. So kung punas mo pa sobrang dami, tas sobrang dami din ng medium size na alikabok, talagang magkakaroon ng mga scratches yan, guys. So no po, huwag po natin gawin na pupunasan ng tuyong basahan ito pong alikabok. Tapos hindi rin po okay na pagpagan natin. So bakit? Kasi sa pagpag natin may force po nagaganap at ang nangyayari doon parehas lang kapag pinunasan natin. Sa pagpag kasi parang
parang ganun din magkakaroon din ng force. Isisiksikin niya kung meron man siyang natamaang medium size particle. Sisiksikin niya po yun sa pagpagpag natin. Tapos magkukos po yun ng friction or pagdikit po ng alikabok sa fairing. So sisiksikin po ng pagpagpag natin yung alikabok at magkakaroon po ng gas-gas yung ating fairings. So kung hindi po pwede yung pagpag at hindi po pwede yung punas ng tuyong basahan para dito sa alikabok, ano po yung best solution para dito? So yung ginagawa kong remedyo or paglinis, pagpunas, pag ganito guys, basahan, babasain ko siya ng tubig. Kaya tigain lang natin ng konti. Huwag natin masyadong pakapiga. So may pa rin, may moisture content pa rin ng tubig itong ating basahan. So ayan, gagawin natin, pupunasan natin ngayon siya ng basang-basahan. So simple lang yung remedyo, punasan ng basang-basahan guys. So sa mga pagkakataong ganito may nakasiksik guys, try nyong hipan. Huwag nyong isiksikan ng basahan. Kasi kaya pa namang hipan yun, matatanggal pa ng hangin yun. So kapag wala na, ganyan. So ayan, kung makikita nyo, natatanggal yung alikabok. So ano ba yung difference ng pagpunas natin ng basang-basahan kaysa sa tuyong basahan? At bakit mas okay na basang-basahan yung pampunas natin kaysa sa tuyong basahan? So para mas mag-gets nyo po yung concept natin, meron tayo ditong representation ng ating fairings. So kunyari ito yung ating fairings guys. So ito is isang klase ng salamin na high sensitive. So kapag may dumampi sa kanyang mga matutulis na bagay, masusugatan agad to. So ayan, testing natin yung tuyong basahan dito at basang-basahan. So gagawin natin yan, lalagyan muna natin ng alikabok. So ayan guys, medyo exage na natin para exage din yung magiging resulta. So kung makikita nyo, pares na siyang may alikabok dito sa tuyo at sa basang-basahan na gagamitin natin. Unahin natin dito sa tuyong basahan. So kaskasin natin ng tuyong basahan itong other side. So yan, ito muna. Kaskasin natin. So yung gagawin ko, halos isang stroke lang para maging patas. Pataas at saka pababa. So yan. Pataas at pababang stroke lang guys. Tapos na tayo dito sa tuyong basahan. Proceed naman tayo. Dampiin naman natin or punasan naman natin itong kabilang side gamit tong basang-basahan. So ayan, para hindi maging bias, punasan din natin siya ng pabalik-balik. So ayan, after natanggal na yung mga dumi natin guys. So ayan, punasan lang natin ng tuyo itong basa para makita natin kung ano yung naging resulta. So ayan, after ng pahid natin guys, ito yung resulta niya o kung makikita nyo. Dito sa basa, goods naman siya Though may mga konti dahil na rin siguro high sensitive to. Pero hindi naman siya katulad talaga ng fairings natin na ganito ka-sensitive. Dito sa tuyo, kung makikita nyo, sobrang lala nang nangyari. Makikita nyo talaga yung mga particles, yung mga pinagdaanan ng mga small particles natin, mga hibla. Ayun yung tinatawag na hair-like scratches, sobrang nipis. Pero pag sobrang daming nangyari, ay makikita mo talaga yung resulta. So ganyan yung difference ng dalawa guys, kapag basang-basahan tsaka sa tuyong basahan. Ayan, dito kasi sa basang-basahan, may gagamitin yung alikabok para sumakay or sakyan para matanggal siya, which is yung tubig. Sa tuyong basahan kasi, dry lang siya. Ang mangyayari, friction to friction yung mangyayari. Basahan, alikabok, and fairings. Sobrang magkocontact sila, magkakaroon ng gasgas. So basically, ayun, basang-basahan mas okay siya kaysa sa tuyong basahan guys. Parang yung konsepto nito is katulad lang ng sinasabi ng iba na kapag marumi yung motor mo, malikabok na, diretso motor wash mo na. Dito dahil kailangan lang natin punasan or mabilis ang linis lang, mas okay na basang-basahan para at least may drive or maganda yung friction niya sa fairings dahil may tubig or moisture content yung ating basahan. So yun, basang-basahan over tuyong basahan kapag maalikabok. So sa unang level, kagaya na sinabi ko kanina, kung granulated lang naman lahat ng dumi ng inyong motor, pagpagan nyo lang lahat, ganun lang. Pero kung combination siya ng
granulated tsaka maalikabok. Gamit na kayo nito guys para mas malinis at saka para na rin maalagaan natin yung ating fairings. Basang-basahan. So yung level 3 naman po natin is ito na po yung mga dumi na sobrang kapit na or ito po yung mga dumi na putik na. So ito na po yung combination ng alikabok at tubig. So kapag nanggaling kayo sa putikan at naputikan yung mga bandang ilalim or mga fairings nyo, ayan, nalagyan ng halos lahat. Or kaya naman kung hindi naputikan is sobrang kapal ng alikabok na guys. Halos lahat may alikabok na kahit saang parte. Kailangan na po ulit natin nun is motor wash na po guys. Hindi na po yun madadaan sa punas-punas lang. So advice ko na po kahit kaka-motor wash nyo pa lang, kung dumaan talaga kayo sa maalikabok or sa maputik na lugar, motor wash na po yung kailangan. Yun na po yung level 3 natin. Lagi nyo lang pong tatandaan na nasa inyong desisyon yung magiging kondisyon ng inyong mga motor. So ayun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know, usapang punas sa ating motor. Bye bye!